We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Karon ang unang adlaw sa filing sa COC alang sa barangay ug SK Elections 2023. Subay niana atong sayron ang mga katikaran diha sa COMELEC offices sa Davao City. Pinaagi ni Argel Relator. Live. Argel. Kent human ang makipilang beses nga Oktaba ang pagpahigayon og barangay ug SK elections karong adlaw sugod na gayon yung makasumite sa ilang certificate of candidacy ang mga buot mo kandidato. Pagani nag-abli ang COMELEC office ikan sa 1st, 2nd ug 3rd districts kaganihang sayo sa buntag, dagsa na ang mga buot mudagan sa posisyon sa barangay ug SK ang nagpaabot sa pag-abli sa opisina sa unang adlaw sa filing sa COC. Sagad sa mga niabot mao ang magkapartido o usala ang linyada, agig pagpakita silang hiniusang tumong sa pagkandidato. Karong adlaw August 28 hangtod sa Sabado September 2, abli ang mga buhatan sa COMELEC sa tibuok nasod alang sa pagdawat og COC para sa mga buot mudagan pagka barangay kapitan ug barangay kagawad, ingon man SK Chair ug SK Kagawad. Aron dili malangay, kinahanglang kompleto na ang tulo ka COC forms pag-abot sa COMELEC office. Ipasa ang mga copies prescribed COC forms base sa posisyon nga daganan, din magdikit og passport size na photo sa tanang forms. Butangan sab og documentary stamp ang unang COC form o kinahanglan sab nga nakanotaryo na kini. Mamahimong personal nga isumite ang COC forms apan mahimo sab nga iyahang duly authorized representative pinaagi sa pagpirma sa kandidato sa authority to file COC. Mubo lang ang proseso sa pag-file og COC. Una ang verification dahil kung walay problema ang mga form sa receiving na o dawato ng mga dokumento ug ang pag-release na sa pagmatuod nga na file niya ang COC. Subay sa advisory nga ipagula sa COMELEC, dunay mga LGUs nga nag-transfer og venue alang sa filing sa COC. Sa Davao Region, inay sa COMELEC office sa Gymnasium paghimuon ang pagdawat og COC sa Carmen, Ñocoralia ug Panabo City sa Davao del Norte, Hagonoy ug Parada sa Davao del Sur ug Office of the Provincial Election Officer sa Malita, Davao Occidental. Sa unang adlaw sa filing sa COC mao sa unang adlaw sa election period ug ang pagpatuman sa Ganban. Kent, no, eksakto karong buntag alas 8 ang pag-abli ug pagdawat na sa kining mga COC forms ug sa tumakita sa akong likod dagsa gayod ang kining mga buot na mupasa silang COC kay lagi ana sa 182 ka mga barangays ang Davao City mudawat og COC gikan alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa hapon. Kent. Daghang salamat Argel og mayong buntag sa inyo diha. Oplan kahusay ug kalinaw kung OKK Station nga anaa nahimutang sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City, formal nang gibuksan sa lokal nga kagamhanan. Among istasyon mamahimong opisina sa kapulisan, CDRRMD, BFP, CSWD, RTA ug uban pa para sa mas daling pagresponde sa emerhensiya. Ano ang report? Adlawng Biyernes, formal nga gibuksan sa Cagayan de Oro City LGU ang Oplan kahusay ug kalinaw station nga anaa nahimutang sa Divisoria area nga sentrong bahin sa syudad. Among opisina puno sa state-of-the-art nga mga gamit. Gibahin-bahin kini ngadto sa nakidiyang parte kung asa iplastar ang mga personay sa Kokpo, CSWD, CDRRMD, RTA ug BFP. Kitang tanan adunay katungdanan sa usag-usa ang pagkamabinan ng tayon sa tanang panahon. Bisan anaa na ang ukiki dinhi naa ang mga kapulisan o nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, kinahanglan ang dako kayong katungdanan o kakuhan ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Usa ang Roads and Traffic Administration sa mga natagaan og opisina sulod sa OKK. Sumala ni Engineer Nonito Oclarit
nga ginaplastar nila karon ang mamahimong shifting sa ilang mga personahe sa mga opisina. Mahimo gisang sub-office kay lugar niya man ta sa sentro sa Tundakbayan, so ready ta nga mudawat na sa mga concerns, mga reklamo o unsa may mga issue nga idangop sa tumang kaigsuonan nga kalabot lugar sa atong traffic sa Tundakbayan. Dako sab ang pagpasalamat karon sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro Fire District. Sanglit usa sila sa mga gitagaan og pwesto sa OKK. Laraw sa buhatan karon nga himuong communication center among pwesto aron mapadali ang pagresponde sa kabumbirohan panahon nga adunay sunog. But if kung pinaagi sa panabang sa atong ay dakbayan sa Cagayan de Oro City nga makabutang og isa ka gamay nga fire truck nga maka-standby dinhing dapita, mapangitaan nato og pamaaging naay kakuan lugar na ay makahatag og kaning kasilungan, so posible na siyang naagi mag-stand paghimo nato nga naagyoy mag-standby dinhi 24/7. Karon, ginaplastar na lamang sa mga ahensya ang ilang mga personahe nga ibutang sa OKK. Sa dili madugay, fully operational na kini aron makaserbisyo sa katawhan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Ana sa 3,000 bakanteng trabaho ang gitanyag atol sa job fair sa pagpanguna sa TESDA 11 ug Peso Davao. Ani ang report ni John D. Esteban. Sayo pa sa buntag ana-ana sa Davao City Recreational Center ang 25 anyos nga fresh graduate nga si Nesefa. Aron mga apply og trabaho. Si Nesefa gikan pa gyud ni siya og Kidapawan, adto lang siya og Davao City para ni ining job fair. So karon dili niya pasulod na siya sa entrance kay magpasa na siya og mga dokumento. Hopefully ma-hire si Nesefa karong adlaw. Excited na ba ka, Nesefa? Sobrang excited po. Hopefully unsa man ginaampo? Unta madawat ko karon adlaw po. Giantos ni Nesefa ang kakapoy sa paghuwat sa taas nga linya. Hangtod sa na-interview na gayud siya, sige applyan nga trabaho, isip warehouse checker. Pag human sa interview, sulit ang iyang pag-anhi sa Davao, sanglit usa siya sa mga hired on the spot. Another hired on the spot is Miss Nesefa S. Taura. Sa panahon karon mas kinahanglan gyud nako ang trabaho kaysa kay tungod para ni sa akong family kay tungod gusto nako sila matagaan og maayong kahimtang ro para naslay panggasto sa ilahang pang-araw-araw. Hired on the spot sab ang 21 anyos nga si John Susobrado isip merchandiser. Lisod man ko ng karon panahon wala ko'y trabaho bala kapos tambay bitaw. Ang maong job fair gipangunahan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 11 ug Public Employment Service Office sa Davao City. Kining job fair nga gipaygayon karong buntaga subay sa pagsaulog sa Tech Voc Day nagdalit og 3,000 job vacancies. 1,300 ni ana ang sa overseas, samtang 1,700 ang bakanteng trabaho para sa local. An opportunity for our Tech Voc graduates to land a job with the employers right now. We have a total of 36 local employers and 9 overseas. Okay, you understand that may mga applicants na hindi kailangan na industry. Now, no, don't worry. Why? Because the skills required by industry, they will be trained by our training centers, our TESDA technology institutions. Sa karon for local, ang atong pinaka-in-demand na job as usual, no, BPO industry, magyud ang pinakadaghan. And then ang atong mga wholesale and retail, katong atong mga delivery drivers, no, kay diba daghan gyud kaayo karon ang kanang online na naga-order, and then atong wholesale, no, and also sa atong mga food chain and sa atong mga offices na mga workers and skilled workers. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Pagpalambo sa agrikultura, economic development o press freedom ang pipila sa mga gisgutan ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson sa iyang pagbisita sa Mindanao. Ani ang report? Personal nga nakighinabi sa GMA Regional TV sa Osaka roundtable interview si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson dinhi sa Davao City.
Iyang gibutyag ang mga hinabang nga pwede mahatag sa Estados Unidos, kabahin sa pagpalambo pa sa ekonomiya sa Pilipinas. O sa kuno sa ilang tutukan ang natad sa agrikultura sa Mindanao. One of the areas where we can do a lot with the United States and the Philippines on economic development is specifically focused in agriculture, which is a strength of this region. And we are bringing, for example, at the end of September, a group of 7 or 8 U.S. agricultural firms. Gihatagan sab niini og importansya ang transparency ug predictability sa gobyerno nga maoy makatabang aron mas daghan pa ang maengganyo nga investor sa nasod. Which means good governance, which gets back to the role that you as journalists play in keeping government on its toes so that they provide the services that are important. Busa alang kaniya, importante nga masiguro nga nagpabilin gihapon ang press freedom nga maoy watchdog sa gobyerno. Also looking at ways to shine a light on press freedom so that we can make sure all the good work that you all do helps expose problems in the system so that we can bring our resources to bear on those areas that need to be fixed. Ginaduso usab niini ang digitalization sa tanang government office aron mas mapaspasan ang nagadaiyang proseso sa gobyerno. Make it very clear, very transparent so that whether it's a permitting process or a licensing process, when all of that is clear and transparent, it really facilitates investment. So we're very excited about the opportunities. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Gikan sa usa ka super typhoon, mihinay na ngadto sa usa ka typhoon ang bagyong Goring. Wala na mga lugar sa nasod ang gipailom sa tropical cyclone wind signal number 3 ug 2. Apan nagpabilin ang wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern ug eastern portion sa mainland Cagayan, eastern portion sa Isabela, northern ug central portion sa Aurora, Polillo Islands. Signal number 1 sab ang northern ug eastern portion sa Camarines Norte, lakip ang Calaguas Islands, northeastern portion sa Camarines Sur ug northern portion sa Catanduanes. Namatikdan ang mata sa bagyo 210 km sa sidlakan sa Kasiguran, Aurora nga adunay hangin moabot sa 175 km per hour. Base sa forecast sa Pag-asa nga magpadayon ang bagyong Goring sa iyang looping track o patuyok samtang ana sa Philippine Sea. Ugma, posibleng muliko na kini pa northwest nga direksyon hangtod nga moagi sa o maglandfall sa Batanes adlaw nga Miyerkules. Sa adlaw sab nga Miyerkules posibleng mosulod sa par ang usa pa ka bagyo nga tawagong Hana. Sa karon usa pa kini ka tropical depression nga namatikdan sa galayong 2,290 km sidlakan sa Northern Luzon. Aduna kini kusog sa hangin nga moabot sa 45 km per hour. Wala pa epekto sa nasod ang tropical depression. Samtang ang bagyong Goring ang ginabiran niini ang hanging habagat nga magpaulan sa nasod. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Laing hugna sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang lauman sa mga motorista ugma Agosto 29. Matod sa usa ka oil industry source, ana sa 40 centavos ang isaka sa matag litro sa gasolina, samtang sa diesel mosaka og 20 centavos hangtod 60 centavos sa matag litro. Ipatuman ang laing taas presyo sugod ugma Agosto 29. Mao na kini ang ikawalo nga sa gunsong pagsaka sa presyo sa diesel ug ikapito sa gunsong pagsaka sa matag presyo sa gasolina. Miabot na sa 13 pesos ug 10 centavos ang matag litro sa diesel ug 9 pesos ug 25 centavos sa matag litro sa gasolina sukad Hulyo 11 ning tuiga. Kapin 3,000 ka mga estudyante ang nahatagan og libreng school supplies sa Davao City. Kini inisyatibo sa opisina ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa 1st District sa Davao City. Ani ang report ni Brian Latasa. 5 kabuok ang anak ni Geraldine Formentera nga taga Bangkal, Davao City kung asa ang tulo magtunga sa elementarya karong ables sa klase. Bugat alang kaniya
ang pagpaigo sa iyang budget alang sa school supplies sila bina nga mahal ang presyo sa kasamtangan. Busa sayo pa lang may pila na kini sa libreng school supplies nga gipanghatag sa Bangkerohan Gym. Kung nakadawat mi at least nakadugang-dugang pud sa among mga nakabawas sa gastos ba. Bahalagang uban di man to pwede kay college naman pud to. So kanila elementary save na mi sa among gasto kada school supplies. At least ako naking tabang sa mua oy. Ang libreng school supplies nga gipanghatag sa Barangay 5-A Davao City niadtong adlawng Sabado, inisyatibo ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa 1st District sa Davao City. So wala ni siya pili no mahigasa ng barangay as kung makaabot ka kay namatay ito kada atuan ra man siya. Iya napod tay para sa mga nianiw sayo natay libreng lugaw, libreng lumi. Iya katong nakinahanglan nga wag ibugas mahatag tag bugas o chicken no. Ana sa kapin 3,000 ka mga estudyante ang nakadawat og libreng school supplies nga gikan sa nagkadiyang barangay sa Davao City. Tinguhan niini nga matabangan ang mga ginikanan karong ablis sa klase. Kutob sa Melinya ang gihatagan og school supplies. Gawas niini aduna sab libreng lugaw og lumi nga gipanghatag sa mga mipila. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Brian Latasa para sa At Home with GMA Regional TV. Karong National Heroes Day, dili lang long weekend ang atong angay ikalipay. Lakip na din ha ang pag-ilas sa mga sakripisyo sa atong mga bayani sa nasod. Atong gipangutana ang pipila ka mga Davaoenyo kung kinsa sa mga bayani sa Pilipinas ang ilang nainhan. Ikaw, nasayod ba ka? Sir, pila ba ka national heroes ang imuhang name? Maduara siguro, si Rizal, Bonifacio. Kinsa ba? Lapu-Lapu. Kinsa ba? Oro ba siguro? O maunsa? Unsa nga mga heroes ang imuhang mahuna-hunaan, ma'am? Lapu-Lapu? Inang ba? Sino pa ba? National heroes. Rizal? Andres Bonifacio. Tama. Yun! Ayun yung ginalo. Tama. Sir, pila ka national heroes ang inyong mga pangalanan? Hala, patay. Hinabi ko memory, sir. Teacher pa naman ko. Jose Rizal, Poliario Mabini, Andres Bonifacio, Gumburza, Gomez, nakalimot ko sa ano. Taon na, sir. Na mental block, sir. Mental block. Okay, Bonifacio, sir. Bonifacio. Sige, sir. National heroes ang imuhang maning. Go. At least mga upat ka heroes. So, muna si Rizal, Aguinaldo, Lapu-Lapu o Mabini. Insert question, sir. Para sa imo, sir, kinsa ba ang hero sa imong kinabuhi? Rizal, para sa kuha. So, since si Rizal man ang national hero, so parang ginadidikit po na ko na nagpakamatay siya para sa ato ang nasod. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Siyam ang patay samtang 55 ang samdan sa pagbusikad ug dayong pagkasunog sa usa ka train sa India. Usa ka train sa India ang nasunog human ang nahitabong pagbusikad sulod sa maong train niadtong adlaw nga Sabado. Sumala sa otoridad nga siyam ang patay sa insidente ug anaa sa 55 ang samdan. Sumala sa opisyales sa nasod India nga mibuto kuno ang gas cylinder nga karga sa usa ka pasahero nga hinungdan sa maong sunog. Sumala sa usa ka sakay nga pasahero nga natrap kuno sila sa usa ka lingkuranan hangtod nga usa ka pasahero ang gibuak ang glass window hinungdan nga nakalingkawas sila. Ang maong train ang adunay sakay nga pilgrims padulong sa Southern Tamil sa India. Usa ang patay samtang 33 ang samdan sa duha ka sagunsong pagbusikad sa Romania. Unang mibusikad ang usa ka tangke nga may katay sa laing duha ka tangke sa Crevedia, Romania.
Hinungdan nga gilayong gimando ang paghikling sa mga namuyo sulod sa 300 meters radius. Gisirado sab ang mga kalsada sa mong lugar. Ang ikaduhang pagbusikad sa usa ka liquefied petroleum gas station kung asa usa ang patay, samtang 33 ang nasamdan sa hitabo. Bato ni Deputy Interior Minister Raed Arafat na wala pa gayon na kontrol ang kalayo. Posible pa kuno ang ikatulong explosion tungod na miligro na sab ang laing tangke sa LPG. Usa ka motor bangka ang nasunog samtang nagbiyahe sa kadagatan sa Margo sa tubig Zamboanga del Sur. Hinuon 8 ka magbanay nga sakay ang naluwas. Kalit kunong nasunog kining miyahad nga motor bangka sa kadagatan sa Margo sa tubig Zamboanga del Sur. Sakay niini ang 8 ka magbanay nga gikan lang sa Pantalan ug pauli na unta sa Barangay Lenok, Lapuyan, Zamboanga del Sur. Kalit kunong misiga ang makina sa moong bangka tungod sa fuel residue nga gilamoy sa kalayo. Naluwas ang 8 ka sakay gawas sa usa ka miyembro sa banay nga nakahiagom o mga paso sa batiis. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Andres Bonifacio, father of the Philippine Revolution. Ang pagsusumikap at pagpipilit na kumita ng ikabubuhay ay nagpapahayag ng tunay na pagmamahal sa sarili, sa asawa, anak, kapatid at kababayan. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.